Simula ngayong araw July 5, umarangkada na ang lingguhang declogging sa mga esterot kanal sa lungsod ng Maynila alinsunod sa Executive Order No. 3 ni Mayor Isko Moreno. Sa EO na ito, itinatakda na ni Yorme ang tuwing araw ng Sabado bilang regular clean-up day at declogging day sa buong lungsod ng Maynila. Ito'y upang mapanatili ang kalinisan sa lungsod at upang hindi magbara ang mga basura sa drainage lalo na ngayong tag-ulan. Sa pulong sa barangay officials noong July 3, sinabi ni Yorme na hindi man niya matitiyak na mareresolba na ang baha sa Maynila pero bibilis naman ang paghupa nito dahil malilinis na ang mga esterot kanal sa mga barangay. Nanawagan din si Yorme sa barangay officials na magkaisa, isang tabi na ang politika at unahing resolbahin ang krisis sa basura ng lungsod. Sa pag-arangkada ng implementasyon ng curfew hours sa pagitan ng 10 PM to 4 AM sa mga menor de edad sa Maynila, iniulat ni Mayor Isko Moreno na kabuuang 112 bata ang na-rescue ng mga pulis Maynila noong July 3. Ayon kay Yorme, karamihan sa mga dahilan ng mga menor de edad ay hindi raw nila alam na may curfew. Ang implementasyon ng curfew hours sa Executive Order No. 2 ni Yorme upang maprotektahan ang kabataan. Tiniyak naman ni Manila Social Welfare Director J. De La Fuente na igagalang din nila ang karapatang pantao ng mga bata at ipinagbigay alam at isinauli rin sila sa kanilang mga magulang ang mga menor de edad. Nakumpiska ng mga pulis Maynila ang mga maiingay na muffler na ito na inirereklamo ng mga residente ng lungsod. Ipinresenta ni Yorme ang mga maiingay na tambutso sa media upang ipaalam sa publiko na ipinagbabawal na ang mga ito sa Maynila. Sa ilalim ng Executive Order No. 4, tinutugunan nito ang noise pollution sa Maynila sa paraan ng pagbabawal sa mga muffler na ito. Ayon sa Manila Police District, 18 motorista ang tinikitan dahil dito, kung saan ang lalabag sa first offense ay magmumulta ng 1,000 piso, 2,000 piso para sa second offense at 3,000 piso naman para sa ikatlong offense at sa mga kasunod pa. Handang pangalanan ni Mayor Isko Moreno ang mga individual na mapatutunayang hindi naman dapat nabigyan ng award na pabahay na proyekto niya noon na para sa mga mahihirap. Sa Yormes R, sabi ni Yorme na pinare-review na niya ang mga awardee ng pabahay kung saan ang mga nakatanggap ay mga konsehal, abogado sa City Hall o di kaya staff ng congressman. Partikular na tinukoy ni Yorme na ang ilan sa mga nabigyan ng award sa proyektong pabahay sa San Sebastian at San Lazaro ay mga malalapit sa kusina. Sabi pa ni Yorme, ikakansela rin niya ang award na pabahay sa kanila kapag napatunayang hindi naman nangangailangan at kakasuhan pa ng administratibo at kriminal. Muli namang hinikayat ni Yorme ang mga Manilenyo na mag-apply sa pabahay project ng lungsod dahil idinisenyo niya ito para ibigay sa mga nangangailangan. Muli namang nagbigay ng update si Manila Mayor Isko Moreno sa publiko ukol sa paghahakot ng basura sa lungsod. Sa kanyang Yormes R kahapon, iniulat ni Moreno na sa ngayon, 70% na ng mga basura sa mga pangunahing kalsada sa Maynila ay nahakot na. Sabi ni Yorme, magpapatuloy ang paghahakot ng basura kahit sa weekend at magbibigay siya ulit ng update sa Lunes, July 7.